Good day mga ka-EA. So for today's video, so araw ng day off, araw ng pagtuturo sa mga YB Team Summer. So ang update, from 6 na ibon last week, down to 4 yung YB na tinuturoan natin. So merong mga dahilan kung bakit naging 4 etong YB na tinuturoan natin sa ngayon. So yung isa, si Sakang, o yung tinatawag natin na si Righteous One, mas pinili ko na hindi na siya turuan kasi tingin ko may hirapan talaga siya di hamak, especially pag nag-loplay na hindi makakadapon na maayos yun kasi dito pa nga lang sa loob ng pliers loop talagang hirap na siya. So nag-decide tayo na hindi na siya turuan totally. So meron tayong pagbibigyan sa kanya, isang solid supporter. At the same time, yung isa pa na pang-anim, dinapuan ng sakit. So minabuti na natin na, alam niyo naman na yun, di ba? Pagka talagang hindi talaga aakmat, hindi rin magtatagal yung health, talagang mas pinili na lang natin na mawala yun sa lineup kasi baka makahawa pa. So ayan, so tuloy po ang ating possible race. Hoy, saan ka pupunta, Ining? Tayo sa'yo. Pipitikan na yung mga ibon natin, sana wala mag-overfly ngayong umaga. So yun, tuloy yung Santa Ana by next week. Then hopefully sana maging maganda ang panahon sa linggo. Kaya lang meron tayong malaking problema sa ngayon. Ayan. So naka-experience na ba kayo mga kalapatids na naglipad ng last lap ng karera na tag-8 lang magkabilang bagwis? Ayan. So si Frankie Boy kulang-kulang ang pakpak, kaliwat kanan, parehas tag-8 ang kanyang bagwis. Hindi ko sure kung kakayanin ng ibon ang Santa Ana 425 to 429 kilometers air distance, possible yung layo. So comment kayo mga kalapatids or magbigay kayo ng advice kung paano gagawin nating remedyo o sistema dito sa ating panlaban sa final lap. Karga ba natin o hindi na? Tingin nyo, first time ko magkakarga ng ganon, especially last lap pa. Although no bearing naman na rin talaga totally yung magiging lipad niya, pero nakapatibayan pa kasi siya so may possibility pa na tawag nito, matapos niya yung race which is sa Santa Ana. Kaya lang dun sa kondisyon naman ng katawan, masasabi ko na maganda na ulit yung bilog ng katawan niya. Yung bagwis lang yung possible problem. Pero tingin nyo ba, ano bang nararapat na gawin natin sa ibon? Ilipad o ipahinga na ng tuluyan? Pero based sa itsura, tingnan nyo mga kalapatids. Napakaganda. Putok na ulit yung katawan niya. Ayan. Monday na siya umuwi. Merkules pa lang ngayon pero goods na yung hipo niya. Bagwis lang talaga pinaka main concern ko sa ibon natin na yan. 75 years later. Mga kalapatids, yan, ito yung update kay Frankie. Yan, ako pumiglas Actually ngayon ko palang madodouble check yung katawan niya, likod niya. Oo, parang nadagit pa siya ng palkon yung sticker niya. Napakalikot ni Frankie. Ayan. Gusot-gusot na yung niya. Pakpak niya. 2, 4, 6, 8. Kulang 2. Dito naman. Sa kabila. Ganun din. Kaya lang parang naglagas yung balahibo niya dito. Walang kung may tama siya. O sumalpok ba? Lagas kasi yung balahibo niya dito sa may bandang buntot. Okay pa yung katawan. Okay. Parang sumalpok nga ata siya. Ngayon walang na-check to. Yung katawan niya. Baka
Baka may iniinda siya. Ang galing ko ng sticker ng ano, ng Aparilap. Parang tumama siya kung saan eh. Kaya siguro nahirapan siya makauwi nung Apari. Yung sticker niya. Yan o. Lagas yun dito niya sa may buntot. Parang may marka pa nga ng dugo. Balik na rin naman agad yung katawan niya. Nakabilog na. Hirap na nga akong hawakan. Lagas. A few moments later. So, isa to sa pinaka-in-expect ko na dapat gawin niya ngayong araw, no, Miyerkules. Ayan, ang maligo. So, kakababa lang ni Frankie Boy. Kung kaliwat kanan niya, tagwalo lang mga kalapatids. Hopefully, kayanin niya. Sa katawan, walang problema. Sana matanggal natin lahat ng stress at sakit ng katawan niya ngayong araw. Para pagdating ng Huwebes at Biyernes, maging tuloy-tuloy yung pag-recover niya para sa last lap. Ayun. First time ko na ganito, na maglilipad ng kulang yung bagwis ng kaliwat kanan. Di ko sure kung kakayanin ng ng ibon, pero karga natin. Subukan natin kung ano magiging kwento ng karera niya sa last lap sa Santa Ana. Ayan, naliligo naman na siya. Ayan. For the meantime, yung pares niya nandito sa ilalim. Hindi ko muna sinama sa kanya o hindi ko binigay sa kanya. Possible magkikita siguro sila by Friday na sa mismong basketing day. Tapos yung mga tinuturuan natin ng mga YB, may lumipad na dalawa, isa pa lang nakabalik. Yung isa natatanaw ko gawin doon. Hindi ko alam kung saan napadpad. Yung blue bar dyan, lumipad na yan eh. Ayan, hingal pa yan kanina. So, dapo-dapo lang sila dyan. Ito siya oh. Halatang stress pa rin talaga siya. Ayan si Frankie Boy natin. Mag-relax ka na kasi lalaban ka pa sa huling pagkakataon. Ayan siya. Sana kayanin niya yung Santa Ana. Sana maging tama ang desisyon natin na ikarga pa siya sa last lap. Yan. Kasi istorya ng tatay niya, see you tomorrow din na Apari. Pagkarga ko ng Santa Ana, hindi na nakabalik. Sana hindi maging ganun na istorya ng kwento mo, Frankie Boy. Uwi ka sa linggo ha. Tapos iklak mo na, parang awa mo na.